Okay, number 71. So, among which of the following is the risk factor for PTB or the pulmonary tuberculosis? A. Belong to big family. B. Being a breadwinner. C. Malnutrition. Or letter D. Obesity. So, alin daw dito yung high risk for pulmonary tuberculosis? A, B, C, or D? Anong sagot ninyo? Is it a person belong to big family, being breadwinner, malnutrition, or obesity? Okay? So, sino ba dito yung pinaka may weakest immune system? Kasi 'di ba pag sinabi nating PTB, it usually targets those with immunosuppressed conditions like yung mga pasyenteng may mga HIV, mga ganyan, okay? Letter C. Yan. So pag payat ka or kapag ikaw pa kulang sa mga nutrients, so you are high risk to your pulmonary tuberculosis. Okay, tama po ba? Yes or no? So sino po yung pinaka at risk sa PTB na sinabi ko, yung may mga immunosuppressive conditions. Huwag niyo kakalimutan. So, let's discuss your pulmonary tuberculosis, no? So, kasi lumalabas ito sa ating board exam. Pag sinabi nating pulmonary tuberculosis, ano po ito? Okay? Ano po itong pulmonary tuberculosis natin? It is an infectious disease, tama? Pulmonary tuberculosis. Yan, discuss natin ng kaunti para meron kayong kalaman kay PTB. So, pag sinabing PTB, that is also termed as your Koch disease. Yan. Bakit? Kasi siya ay na-discover ng isang scientist na si Robert Koch. Yan. So, Koch disease, ang tawag po natin sa kanya. Highly infectious communicable disease. Yan. So, pag sinabi natin PTB, what is the causative agent of your pulmonary tuberculosis? Okay? The causative agent of this infection is your bacteria. Alam naman natin lahat that this is caused by your bacteria named as your Mycobacterium tuberculosis or Mycobacterium tubercles. Tama? Yan, Mycobacterium tubercles. So minsan may mga strains din na nagko-cause ng TB na Mycobacterium bovis but rare na lang siya ngayon. Ang pinaka-common po ngayon na causative agent ng ating PTB ay yung Mycobacterium tubercles. Yan. So that is your most common agent that causes your PTB. Okay? So ano pa yung mga dapat natin malaman kay PTB? So pag sinabi natin PTB, PTB affects which part of your lungs? PTB affects what? It affects the alveoli of your lungs. Ulitin ko, alveoli of the lungs, especially sa ang lobe daw po ng ating baga. Alveoli of the lungs, especially in the upper lobe. Huwag niyo kakalimutan yun. Especially in the upper lobe of your lungs. Yun po yung pinaka-common na affected with PTB, yung upper lobe ng lungs natin, where oxygen is at its highest. Okay? So what does it cause? PTB causes necrosis of your lungs. Yan. PTB causes necrosis of lungs leading to cavitation po. So yun yung nakikita natin sa ating x-ray results, yung ating mga cavitations ng ating parenchymal lungs. Yan. So causes necrosis of lungs leading to cavitation. Unlike sa ating pneumonia, it causes your consolidation of your lungs. Dito naman, it causes to your necrosis of your lungs or cavitation of your lungs. Yun po yun. Okay? So what is the incubation period of your PTB? Pag tinanong kayo sa board exam, ilang araw or ilang linggo or buwan bago makitaan po ng sintomas ang pasyenteng may PTB? So that is the meaning of incubation period. It is the time or period from the entry of the agent until the appearance of the first signs and symptoms of the disease. Diba? Sabi natin yon. So, kailan natin makikitaan ng sintomas ang pasyenteng may pulmonary tuberculosis? So, signs and symptoms of PTB may appear between 2 to 12 weeks. Okay? 2 to 12 weeks after infection po. So, makikitaan mo ng signs and symptoms ng TB ang pasyente kapag nasa 2 to 12 weeks na po yung kanyang course of infection. So, within the first 2 weeks, pwede pong siya po ay asymptomatic or looks well pa yung pasyente. Okay pa yung kanyang itsura pero yung agent nasa katawan na po niya. The mode of transmission of pulmonary tuberculosis is airborne. Yan. Tingin ko, it is your airborne po.
Pag sinabi po nating airborne, that is your droplet nuclei. Okay? Pag sinabi nating droplet nuclei, that is smaller than your droplet particles, no? So pag sinabing droplet nuclei, that is less than 5 microns in size. So itong ating droplet nuclei, kaya po nilang sumakay sa mga dust particles sa ating paligid. They can remain suspended into the air for long period of time. So yun yung meron sa mga diseases na may airborne transmission, katulad ng PTB, katulad ng varicella, katulad ng measles. Yan. So sila pong tatlo yung common na airborne transmission. And as what we said, to protect yourself as a nurse, para maprotektahan mo yung sarili mo kapag nag-aalaga ka ng mga sakit na may airborne transmission, so ano po ba yung PPE na kailangan nakasuot kay nurse kapag nag-aalaga po siya ng ating pasyenteng may airborne? So always remember to wear your N95 mask. N95 mask for the nurse, your PPE should be your N95 mask, and for the patient naman, it should be your surgical mask. Especially kapag kailangan nating i-transport yung patient from one department to the other department of the hospital. Kunwari, kailangan siyang i-x-ray. So pag ilalabas po natin yung patient natin sa ating hallway or sa corridor ng hospital, kailangan magsuot po yung patient ng surgical mask. It is not necessary na naka N95 mask din yung pasyente. Ako po, uulitin ko N95 mask for the nurse, while for the patient, it should be your surgical mask lang. So tinatanong lagi sa mga nursing exam questions po kung ano yung last PPE to be worn out or to be removed. Last PPE to be removed. The last PPE to be removed is your mask. Tandaan niyo na. So ang pinakahuli pong PPE na tatanggalin po ng mga nurse paglabas po nila sa room ni patient ay yung kanilang mask. So now, who are the high-risk individuals? High-risk individuals. So sino po ba itong mga high-risk? Number one, we have your weakened immune system or immunosuppressed individuals. Sabi nga natin, yan, immunosuppressed individuals. So sino po ba itong mga immunosuppressed individuals na at least sa ating PTB? Yung mga pasyenteng may mga HIV. Always remember that your PTB is the leading cause of death among HIV/AIDS positive patient po. Sila po yung kadalasan na nagkakaroon ng PTB, yung mga HIV. Kaya nga meron ngayon yung sinasabi na PTB is an HIV co-infection. Okay? Na kapag ikaw ay may HIV, there's a high risk for you to acquire your pulmonary tuberculosis. Sino pa? Number 2, we have your children under 5 years old. Pag mga bata naman yung nagkakaroon ng PTB, ang tawag po doon is your Ghon's disease or your primary complex. Children under 5 po. Mga bata na under 5 years old, at risk din po sila sa pulmonary tuberculosis. Pero kapag sila po ay nagkaroon ng pulmonary tuberculosis, ang tawag po doon ay primary complex or the Ghon's disease. And yung mga pasyente po natin na may severe malnutrition. Severe malnutrition can also be a risk factor for your severe malnutrition for your PTB. Number 4, we have also your patient with your comorbidities like your diabetes and kidney disease. Yeah. Comorbid conditions, example, DM and kidney diseases. Sila po yung mga at risk sa ating PTB. Okay, number 5, crowded setting po. Mga nakatira po sa crowded areas. Yan, so mga nakatira sa crowded areas katulad ng mga prisoners, yan. Or yung mga may hirap yung buhay na nasa bahay na masikip, na may poor crowding index. Yan, so that is your prisoners, yan. Mga bilanggo, yan. Mga prisoners natin or mga inmates kung tawagin natin. So at risk din po sila sa pulmonary tuberculosis. So paano natin malalaman na ito po ay tuberculosis? There are 4 cardinal signs of PTB. Cardinal signs of pulmonary tuberculosis. Number 1 dito, we have your cough. Yan, cough. Especially kapag productive po ito, no? Productive cough for more than 2 weeks.
productive cough for more than 2 weeks. Kapag may ubo yung pasyente mo na tumagal na po siya ng more than 2 weeks, na parang may pneumonia na po yung kanyang condition, baka TB yan. Especially kapag nakikita mo rin yung other signs and symptoms of pulmonary tuberculosis. Okay, ano pa po ba yung ating mga other signs? Letter B, we have also your night sweating. Pagpapawis sa gabi, yan. So nocturnal sweating is also a sign of pulmonary tuberculosis. Letter C, we have also your unexplained weight loss or effortless weight loss. Yung hindi naman siya nagda-diet pero bigla po siyang nagkakaroon ng weight loss. Okay? Nababawasan yung timbang niya, gumaganyan yung timbang niya, pumapayat po siya. And syempre, letter D, low-grade fever, especially sa hapon. Low-grade fever, especially in the afternoon po. So that is your 4 cardinal signs of tuberculosis. And syempre, other signs po na baka may TB nga yung pasyente natin is pag meron siyang lymphadenopathy. Kapag namamaga po yung kanyang kulani, especially sa kanyang leeg, so possible po yan na ito po ay pulmonary tuberculosis. Okay, again, productive cough for more than 2 weeks, night sweating, unexplained weight loss, low-grade fever, especially in the late afternoon or at night, and the presence of your swollen lymph nodes, especially in the cervical area, that is a possible sign of tuberculosis na. So pag sinabi natin diagnostic test ng PTB, what are the tests usually done to diagnose your TB? Yan. So lagay natin dito, diagnostic test ng PTB. So ang diagnostic test ng PTB, we have your for children, we have your Manto-Mendel test. Okay, yung Manto-Mendel test natin, ito po yung tinatawag natin na tuberculin skin test. That is your tuberculin skin test po. So alam niyo naman siguro yan, ano? Lumalabas sa exam, use intradermal syringe. So ano po yung ating needle gauge kapag ito po ay intradermal syringe? Anyone? Ano po yung ating needle gauge? Pag tinanong kayo sa board exam, ang needle gauge po ng intradermal ay nasa 25 to 27 with, okay, ito lumalabas sa board exam, with a needle size of 1/4 to 1/2. Ulitin ko, ang needle size po niya is 1/4 to 1/2. Yun yung lumabas na rin sa board exam natin. So ano daw po yung needle size ng ating intradermal syringe? Ang needle size po niya ay 1/4 to 1/2 inch po siya. Okay? Then the degree of injection is 10 to 15 degree. Okay? 10 to 15 po. Kapag itutusok muna po yung karayom ng ating intradermal needle, kailangan po ay naka-bevel up po siya or yung butas po ng ating karayom ay naka-held upward po siya. Yan. Nasa taas dapat yung kanyang butas. That is your intradermal injection in 10 to 15 degree angle into your skin. Tapos, ano ginagawa dito sa ating Manto-Mendel test? Ang ginagawa po dito is, it is used, ilagay ko dito, Manto test is used to confirm TB exposure. TB exposure among children. Among children po ito, tsaka adults. And ito po yung pinaka-commonly used na diagnostic test kapag bata yung pasyente natin. Okay, among patients po. TB exposure among children. So, ano ginagawa? Ang ginagawa po dito, nurses, is the injection of your 0.1 ml of purified protein derivative. Ulitin ko, the injection of 0.1, yan. Injection of 0.1 ml of purified protein derivative. Okay. So, yun po yung ating Manto-Mendel test. Okay. Tuturukan mo siya ng at least 0.1 ml of purified protein derivative intradermally. Tapos, uurasan mo at ilalagay mo yung date kung kailan mo po siya itinurok. Okay?
Then, after 2 to 3 days, pababalikin natin yung bata. Then, doon natin i-interpret kung positive ba yung man-to-Mendel test niya or negative. Pinapabalik po natin siya after 48 to 72 hours. So, advise the mother of the child to return to the facility 48 to 72 hours after the injection of your purified protein derivative para ma-interpret po natin as nurses po. Pero kapag ginawa po ito sa bahay, ikaw na yung mismong pupunta sa bahay nila, after 48 to 72 hours, then you must interpret the result. Paano po natin malalaman kung positive po siya sa man-to-Mendel test? Paano natin malalaman yon? Ganito po yan. Positive result, okay, ang ibig sabihin ng positive result po is kapag meron po siyang more than 5 millimeters in duration, okay, positive manto test. Positive manto test kapag ito po ay merong more than 5 millimeters in duration of the flap. Kapag yung bukol po na nabuo nung unang araw is lumaki po siya ng more than 5 millimeters in duration, that is positive among less than 5 years old. Among less than 5 years old children. Kapag yung bata po is less than 5 years old pa lang naman, at nakita mo na ang result po niya is more than 5 millimeters in duration, or meron siyang HIV, yan. Kapag siya po ay may HIV or severely malnourished, no? Or positive HIV, so that is a positive result in tuberculosis exposure. Ibig sabihin po niyan, na-expose yung bata sa ating bakterya ng TB. That is the positive result. Kunwari, kung ang bata po is 3 years old, tapos 6 millimeters po yung nabasa mo, positive po yung result niya. Pero pag 4 millimeters, 3 millimeters, negative po yung exposure niya. Nakuha po bang ibig kong sabihin doon? Yun yung ibig sabihin nun. Tapos, another result is positive ang kanyang manto test din kapag more than 10 millimeters po ito kapag more than 5 years old naman yung bata. O, ulitin ko. Nakikita pa po ba yung aking sinusulat dito? Positive manto test din ang result kapag ito naman ay more than 10 millimeters kapag ito pa ay 5 years old above at meron siyang more than 10 millimeters in duration, the result of your Manto-Mendel test is also positive. So kapag kunwari yung bata po ay 7 years old tapos nabasa mo 7 millimeters din, negative yun. Kasi 7 millimeters lang yun. Pero pag 7 years old po siya tapos 11 millimeters, 12 millimeters po yung nabasa mo, that is a positive Manto-Mendel test result. That is a common diagnostic test for children. Pero pwede rin gamitin yan sa adult kung gusto mong malaman kung meron siyang exposure sa ating tuberculosis. Meron siyang Manto-Mendel test. Ayan, okay. So, next. Palitan ko lamang po yung nandito. Yan, para meron tayong space for additional information. So, number 2 po na ginagamit natin is we have your chest x-ray. Itong chest x-ray natin is an adjuvant, okay, adjuvant diagnostic test. Adjuvant tool to screen TB among symptomatic patient. Kapag symptomatic yung pasyente with negative DSSM, pinapa-chest x-ray po natin sila. It is an additional tool to screen TB among symptomatic patient with negative smear or negative sputum smear. So makikita mo sa chest x-ray kapag ito po ay meron ng extensive parenchymal lung lesion that is categorized now, yan, parenchymal lung lesion, pag malala po yung sugat or yung mga cavitation sa baga po niya, that is category 1 PTB. Category 1, active PTB po ito. So nakakahawa po ito kapag nakita mo na meron siyang extensive parenchymal lung lesion. Category 1, active PTB. Pero kapag ang nakita mo naman sa chest x-ray po niya is minimal lang yung lung lesion, minimal parenchymal lung lesions, that is your category 3. Yan. So dormant yung TB pag ganun. Ibig sabihin yan, nasa category 3 po yung pasyente natin at hindi po yun nakakahawa. So pinaka nakakahawa dyan is yung active pulmonary tuberculosis.
At kapag active pulmonary tuberculosis, pwede po siyang magkaroon also ng miliary TB. So pwede rin po siyang magkaroon ng miliary TB. Kapag meron na po siyang other organ involvement, ang tawag na po natin doon ay miliary TB. Ano po ba yung mga kadalasan na nagkakaroon pa ng tuberculosis aside sa baga? So we have your kidneys, liver, and your spleen, and bone marrow. Not only your bone marrow, pinakamalala kapag yung brain mo nagkaroon ng TB meningitis. Okay? So yun po yung ating mga other organs na pwede pong tamaan ng tuberculosis. Nowadays, meron tayong gene expert na ginagamit. Gene expert, kung tawagin natin, that is your advanced tool to detect PTB and drug-resistant TB. So, ang pinaka number one gold standard definitive test pa rin natin is your number 4 is, pag sinabi natin DSSM, that is the direct sputum smear. Yan. Direct sputum smear microscopy. Under microscope, kumukuha tayo ng sputum sample sa pasyente, tapos chine-check natin kung meron siyang bakterya ng TB or Mycobacterium tuberculosis. Direct sputum smear microscopy, or yung tinatawag natin sa layman's term na sputum examination. So dito sa DSSM natin, always remember it is the favorite of the BON na tinatanong. This is the gold standard. And yung ating definitive test, definitive or confirmatory test. Pag sinabi kasi natin definitive test, that is a confirmatory test yan. Confirmatory. Yan, confirmatory test of TB. So ginagamit po yan, both screening and confirmation ng TB. Paano yung tamang pag-collect ng sputum? How many sputum should we collect? How many sputum should we collect? You must collect at least, so 3 specimens po ang kailangan natin dyan. At kailangan yung specimens na yun ay early morning, yan, cough. Early morning cough sputum. Your early morning cough sputum po, yung kailangan natin dito. Umaga ang tamang pagkuha ng ating sputum. So, anong ginagawa? Ang unang gagawin ng pasyente mo dyan is oral care muna. Again, ang first na gagawin kapag mag-collect ng sputum is oral care muna. Oral care, you can gargle and toothbrush. Toothbrush and gargle without toothpaste po. With water only. So, allowed naman na mag-oral care si patient, mag-toothbrush, mag-gargle, pero dapat tubig lang. Wala po dapat mga mouthwash solution, wala po dapat mga toothpaste. Okay, nakuha po ba tayo? Walang mga toothpaste, walang mga mouthwash solution dapat. Kailangan ay tubig lang. Okay, number 2, perform deep breathing exercise. Perform breathing exercise muna. Number 3, inhale, exhale, inhale, and hold. Hold for few seconds or 5 seconds and cough hardly to expectorate. Okay, to expectorate at least 3 to 5 ml of sputum po as your specimen. So 3 to 5 ml lamang yung kailangan mong sputum para meron kang specimen for your smearing. Yan. So ulit-ulitin mo lamang yung procedure hanggang sa ikaw po ay makakolect ng at least 3 to 5 ml of sputum. At least 2 positive sputum smear result yan. Okay, at least 2 positive sputum smear result, that is your positive PTB diagnosis na siya. Okay? Kapag siya po merong
2 positive sputum smear out of the 3 specimen po na kinolek natin, ibig sabihin po niyan is meron siyang PTB. So, 2 positive sputum smear result is enough to diagnose PTB. Malinaw po ba tayo? Huwag niyong kakalimutan yun ha. At least 2 positive sputum smear result is enough to diagnose PTB or to confirm PTB. Okay, malinaw po, nurses? That is your DSSM. Yan. So, I hope naintindihan po itong aking mga sinabi dito, ano? So, kailangan nyo itong pag-aralan kasi TB is part of our Sustainable Development Goal target to be eradicated po. Yeah, to eradicate your communicable diseases like your TB, malaria, and HIV. So, part po siya sa ating SDG goal, yan, or SDG. Next, ano pa yung kailangan nating malaman aside sa ating mga diagnostic test? Okay. Case finding. Case finding is to be intensified. Okay? Must be intensified po. Okay? Must be intensified to mitigate the increasing cases of your PTB. So, ang pinaka-importante po ngayon sa ating national TB program is case finding po. Kailangan nating maghanap ng mga kaso ng PTB. Active case finding ang dapat ginagawa ng ating DOH. Ano po bang active case finding? Ito po yung pupunta sila sa mga communities or barangay para sa mass screening ng pulmonary tuberculosis. Yun lang naman. 4 categories. Ang 4 categories ng PTB natin, number 1, category 1. So automatic po pag sinabi kong 1 dyan, that is the category 1. Ang category 1 natin is yung mga new smear positive TB. Okay, pag ikaw po ay nagpa-DSSM at nag-positive po yung result at new smear lang yon, ikaw ay bagong pasyente, new smear positive is category 1. Sino pa? Sila po yung may mga negative smear, yan. Negative smear pero may severe parenchymal lesion. Lagay ko na lang, sulat ko na lang, no? Negative smear naman but with severe parenchymal lesion. Pag extensive po yung parenchymal lesion mo, category 1 yon. Sinabi natin kanina sa x-ray. Tapos, kapag ikaw po ay merong extrapulmonary TB. Ano yung extrapulmonary TB? EPTB kung tawagin natin. EPTB kapag ikaw po ay may mga miliary TB or TB meningitis. Miliary or TB meningitis. Yung sinabi ko kanina, kapag meron ka pong TB sa brain, TB po sa ibang organs mo, that is your category 1. Yan. Next, category 2. Ang category 2 natin is yung mga pasyenteng kailangan ng retreatment cases. Bakit may retreatment po? Ito yung mga patient na hindi gumaling sa TB nila. Why? Kasi nagkaroon ng TB relapse. Bumalik yung sakit nila. Ano pa? Nagkaroon sila ng treatment failure. Hindi nila naituloy yung gamutan nila. Kaya ngayon, bumalik yung kanilang TB. Treatment failure or nagkaroon ng treatment default. Yan. Meron silang treatment default. Tapos, yung category 3 natin, ito yung sinasabi natin kanina na negative ang smear nila pero meron silang minimal lang lesion lang. With minimal, minor or minimal parenchymal lesion po sa kanilang x-ray. Yung category 4, ito yung delikado. Why? Kasi ito yung ating drug-resistant TB. Drug-resistant na po siya. Drug-resistant TB o yung tatawag natin na MDR. MDR or the extra drug-resistant. XDR TB. So itong mga pasyenteng ito, kailangan i-admit na po sila sa hospital for the treatment of your second-line drugs for PTB. So ito po yung 4 categories ng TB natin. Category 1, yung mga new smear positive.
negative ang smear pero may severe lung lesions sa x-ray, or mga pasyenteng may severe extrapulmonary cases like miliary TB at saka TB meningitis. Then, ang category 2 naman natin, sila yung mga pasyenteng kailangan magamot ulit kasi nagkaroon sila ng TB relapse, treatment failure, or treatment default. Ang category 3, that is sure, negative smear pero minor lamang yung kanyang lung injury. Okay, or lung lesions. So yung drug resistant natin is category 4. Yan, category 4 po ito. Drug resistant, category 4. Let's talk about your treatment of TB naman. Okay, treatment of TB. Number 1, DOTS. Pag sinabing DOTS, that is the giving of free TB medication. DOTS means direct observed treatment short course chemotherapy. Short course therapy ng TB. Okay? So, itong DOTS, it requires treatment partner yan. It requires treatment partner po. Kailangan may treatment partner ka dyan to supervise your intake. Pwedeng yung nurse or pwede po yung kasamahan po niya sa bahay na pwedeng na-expose din sa kanya. Yan. Okay? Ang pinapromise po ng DOTS is continuous intake of TB drug for 2 to 3 months. Patient is non-infectious already. So, 2 or hanggang 3 buwan ka lamang na tuloy-tuloy na mag-take ng gamot mo sa TB, hindi na nakakahawa yung tuberculosis mo. DOTS last 6 months. 6 months lang. 2 months intensive and 4 months continuation phase po. At kapag sinabing DOTS nurses, it is usually done during the intensive treatment of your cases. Yan. Category 1. Kung titingnan nyo po yung gamutan ni Category 1 at saka Category 3, parehas lamang po sila. So dito, sa intensive phase ng Category 1, nagto 2 months po sila ng 2 months ng gamutan na ang kanilang iniinom na gamot ay rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, at saka ethambutol. So yan po yung iniinom nilang gamot kapag sa category 1 tsaka category 3. Kung hindi man yan yung ilabas na pangalan ng gamot, that is your HRZA. Yan. HRZE po ang tawag natin dyan. Next, kopyahin mo lamang yung category 1 sa category 3 kasi parehas lamang po sila ng gamot as what we said. Yan, parehas na sila ng gamot. Sa category 2 naman, 2 months po siyang magra-ripes. May streptomycin na siya. 2 months na magra-ripes po siya. May streptomycin na po yung gamot po niya. O, ulitin ko 2 months na magra-ripes, may streptomycin na, may letter S na. Yan. So, magto 2 months po siya na ripes. Tama ba? Yes. Magto 2 months po siya ng ripes. Yan. Then, 1 month of ripe. 2 months of ripes and 1 month of ripe. Dagdag natin yon. 2 months of ripe and ripes and 1 month of ripe. 1 month ripe lang, walang S. Okay? Then sa category 1 maintenance treatment, 4 months po silang magagamutan ng rifampicin tsaka isoniazid na lang sila. Dito naman 5 months. 5 months po silang rifampicin, isoniazid tsaka ethambutol. Tapos dito naman same lang. Same lamang po ng ating category 1. Magfo 4 months din po siya. Magfo 4 months din po siya ng rifampicin, isoniazid. So that is your category 1, category 2, category 3 treatment po ng ating TB. Yan. Okay, so ilang months po dapat tuloy-tuloy ang gamutan nila para hindi na po sila nakakahawa?
2 to 3 months, dapat tuloy-tuloy po yung pag-intake po nila para hindi na po sila makahawa. Okay, yung category 4 naman kaya, ano naman kaya ang gamutan ng category 4? Ang category 4 natin ay ginagamot po siya ng second line TB drugs. Category 4. Okay, category 4 is treated with second line anti-TB drugs. Ano po yung mga examples natin dyan? Examples natin dyan is mga levofloxacin, mga fluoroquinolones po. Levofloxacin, amikacin, kanamycin. So yan na po yung mga antibiotic na ginagamit natin kapag ito po ay nasa category 4 TB kasi sila po yung mga drug resistant na TB. Sila na yung mga hindi nagre-respond sa ating mga primary TB drugs. Yan. So again, so what are the TB drugs nga pala and its side effect? Ano po ba yung mga primary first line TB drugs? Alam niyo po ba yon? Yung RIPES natin? Ayan, sulat natin, no? First line TB drugs. So, ang first line TB drugs natin ay sila po yung ating RIPES or the RIPE. Actually, RIPE. First line yan. Yung S kasi, streptomycin yan ay binibigay lang kapag may relapse na yung pasyente or may treatment or retreatment ng case po niya. So, injectable po yung streptomycin. So, ilagay natin dyan, RIPES or the rifampicin. Rifampicin. Next, isoniazid. Yeah, next, pyrazinamide. Next, ethambutol. And next, you have your streptomycin. Okay, so these are the first line TB drugs. So ang ibang pangalan po ng rifampicin ay instead na letter R dati, R din siya. Yan, R din po siya. Yung isoniazid natin, that is your H, INH or the isoniazid. Ito naman ay yung pyrazinamide, yan yung letter Z na nakikita nyo doon sa taas. Ito, HRZE yan. Yan, ito naman yung letter Z kasi pyrazinamide. Yung ethambutol, syempre siya yung letter E. At yung ating streptomycin, siya po yung letter S, syempre. Yan, streptomycin, letter S. So, ano yung side effects ng mga to? Ang side effect po ng rifampicin ay discoloration of body fluids. Discoloration of body fluids po. Anong body fluids ang nagkakaroon ng discoloration? Urine and tears. And sometimes, pati yung kanyang pawis, yan. Pwede po yung kanyang urine, pwede po yung tears niya, pwede nagiging red-orange po. Anong kulay? Red-orange. Sa isoniazid naman natin, ang kanyang side effect naman ay, again, pag sinabing isoniazid, peripheral neuritis. So, kailangan mong magbigay ng B6. Give vitamin B6 para hindi po siya magkaroon ng side effect na isoniazid peripheral neuritis or the painful nerves. Yung pyrazinamide naman natin, ang side effect po naman nito is we have your gastric upset. Ano pa? Aside sa gastric upset, we have also your increased uric. So, pwedeng magkaroon ng painful joints. So, pwede mo siyang bigyan ng aspirin kapag masakit yung joints po niya dito. Yan. Next, ethambutol, we have your optic neuritis naman po ito. Masakit yung mata niya. May mga problems po siya sa paningin. Side effect, visual problems. Okay? Why? Because of your optic neuritis. Sa mata, E for your eye. A for your eyes. Yan. Streptomycin, ang side effect po nito is ototoxicity. Lumalabas sa board exam. Yan. So, meron siyang hearing loss or cranial nerve number 8 damage. Pwede pong masira yung cranial nerve niya.
Tandaan nyo, ang streptomycin, S is the only injectable drug. S is injectable. Yung iba, combined fixed dose na po sila. Streptomycin is injectable. IM, monthly. Yan, monthly injectable po siya. Tapos, ano pang tatandaan natin sa streptomycin? Yung streptomycin po is, meron siyang phytotoxicity. Okay? So, contraindicated po siya kontra in pregnant clients po. So, tandaan nyo, kapag nag-aalaga po kayo ng TB, kapag sila po ay suspected TB case at sila po ay dinala sa ating mga OPD or emergency room, ang unang gagawin ng nurse is to isolate the patient po. Okay? Upon admission po ng ating pasyenteng may suspected TB case, you need to isolate the patient. Yan, lagay natin dyan, TB isolation. TB case isolation po. Ang TB case isolation natin, number 1, dapat private room siya. Private room, alone in the room. Next, number 2, limited visitors. Number 3, always closed doors. Dapat is nasa nasa farthest room, away from nursing station. Number 5, negative room pressure dapat. Negative room pressure with at least 6 to 12 air exchanges po. So yan yung dapat tatandaan natin kapag tayo po ay nag-isolate ng mga pasyenteng may PTB. They should be placed in a private room. They must be alone in the room without other clients or patient. Limited dapat ang visitors, especially mga pregnant at saka under 5 children. Huwag papasukin. Always close the doors. Farthest room must be away from the nursing station. Yan. Negative room pressure with 6 to 12 air exchanges. Other visitors and staff should wear N95 mask kapag papasok po sila sa room ni patient. May katanungan po ba bago tayo magsagot sa mga nahandang mga tanong kay TB? Which of the following diagnostic test is definitive test for pulmonary tuberculosis? So as what we learned, pag sinabing definitive test is the confirmatory test of TB. Tama? So how do we confirm TB? We have your sputum culture or the sputum smear test. Sputum exam. Yan. Ang Manto test, it will only confirm exposure to your TB bacteria. Yan, kino-confirm lang po niya yung exposure mo sa TB bacteria. Yan. Next, number 73. The nurse is caring for a client who has pulmonary tuberculosis and the patient should be placed in which room? Near the nurse's station, away from the nursing station, room near the toilet, or middle of nursing station? Sagot natin, room away from the nursing station po. Letter B ang tamang sagot. Yan. Kailangan mailagay po siya in a room away from the nursing station. Letter B. Next, number 74. How many times should the nurse collect a sputum specimen to confirm positive PTB? You need to collect 3 sputum specimen, but at least 2 positive result of your sputum smear should turn positive to confirm TB. Tama? So at least 2 positive result is enough to confirm TB diagnosis. Ilang ml nga po ang kailangan natin? Ilang ml po ng sputum ang kailangan natin? 3 to 5 ml of sputum. Yan. 3 to 5 ml of sputum. When is the best time to collect your sputum culture specimen? A. After administering an antibiotic? No. Kailangan ay hindi ka pa kumain, hindi ka pa uminom ng kahit anong gamot bago kumuha ng sputum. Sputum ang kukunin na, wag saliva. Letter B, in the morning before the patient eats breakfast. Letter C, after breathing treatment, or letter D, after the patient eats breakfast. So the correct answer here is letter B.
Early in the morning before patient eats breakfast after oral care po. Kailan mag-oral care muna siya? Toothbrush, gargle, and deep breathing exercise. So letter B ang tamang kasagutan natin. Number 76. In PTB RIPES medication, which drug is parenteral administration? So what does it mean if we say parenteral administration? Parenteral administration means injectable. Okay, through your blood vessels po. Injection po. So we have your parenteral, we have your IV, IM, subcutaneous, intradermal. So sila po yung mga parenteral. So alin dito yung pwede mong ibigay via parenteral route or via needles? Via needle is we have your streptomycin po. It's letter C. The rest are oral po sila. Per orem na po sila. Because they comes with pills. Yeah. Next, number 77. What are the drugs used for the treatment of Category 1 PTB in the intensive phase of treatment po? Intensive phase of Category 1. Ilang months nga po yung intensive phase ng Category 1 natin? 2 months. At ano yung magamot na iniinom niya sa 2 months intensive phase niya? RIPE without S. Okay? RIPE without S. Rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, and ethambutol. Letter A is the correct answer po. Letter A. They should take your 4 drugs for 2 months, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, and ethambutol. That is your Category 1 PTB. Yeah. Next, number 78. Which of the following is not a first-line medicine for PTB? Not a first-line medicine for PTB. So, sabi natin, ang first-line PTB drugs ay yung ating RIPES, diba? RIPES po yung ating first-line PTB drugs. So, ano yung RIPES natin? Rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol / streptomycin. So, alin ang hindi natin nabanggit? Levofloxacin. Kasi ang levofloxacin po ay second-line TB drug na po siya. Para na po ito sa mga pasyenteng merong drug resistance sa RIPES medication. Yan. Para sa mga category 4 TB with drug resistance, treat them with your fluoroquinolones like your levofloxacin. Next, number 79. What is the side effect of streptomycin drug? Okay, so streptomycin is the injectable drug that can cause ototoxicity or the cranial nerve number 8 damage. So anong mangyayari kapag merong ototoxicity or cranial nerve 8 damage? Pwede pong ma-affect yung kanyang affected hearing and balance po. So pwede po siyang magkaroon din ng giddiness or staggered gait. Giddiness or staggered, yan. Staggering gait. So yung lakad po niya is hindi na balance, hindi na po siya okay maglakad. Kasi nga, kapag sinabi natin cranial nerve number 8 damage, it's your acoustic vestibulocochlear nerve. Yan. The nerve that will control our hearing and our balance. So letter A is the correct answer po. Ototoxicity. Ototoxicity. Streptophytotoxicity. Tandaan niyo. Dalawa po ang ginagawa ng streptomycin sa ating pasyente. Pwede po siyang mag-cause ng ototoxicity or pwede rin po siyang mag-cause ng phytotoxicity kapag buntis ang pasyente po natin. So letter A ang tamang kasagutan natin. Number 80. What is the vaccine used in the prevention of pulmonary tuberculosis? Okay, so the vaccine being utilized to prevent TB is your BCG. And this vaccine should be given at birth or anytime after birth. Okay, again, given at birth or anytime after birth. Yeah, 0.05 ml intradermal. Yan. We have your right deltoid. Injection sa right deltoid area. Okay?
Scar is normal side effect. Scar is normal side effect. If you need to boost your BCG, boost at 6 years old or school entrance po. So that is your tuberculosis. Always remember kapag BCG po ang tinurok natin na bakuna sa bata, do not massage the area of injection. Do not massage and do not put anything to the sore in your BCG injection site. Kasi normal lamang po itong magsugat. In 5 to 6 weeks, nagsusugat po yung ating injection site. But after 12 weeks of injection, nagkakaroon na po ito ng permanent scarring. Yan, meron na po siyang permanent scarring pag ganun. So that is your BCG. Again, BCG must be given at birth or anytime after birth. That is the first vaccine to be given to your infants or to your newborns po. The first vaccine to be given, BCG. Yun nga lang, nurses, kapag ang bata po is HIV positive, do not give BCG. That is the absolute contraindication of BCG injection. Kapag yung bata po ay dineliver po siya with positive HIV test result, do not give your BCG vaccine. Okay? Kasi live attenuated po ang BCG. Okay? Ayan, so that's your number 80. Letter A is the correct answer, BCG.